Ayan. Andi dito na naman kami. Andi dito na naman kami. Andi dito. Aking baby. Andi dito. Ito ang aking baby, sa totoo lang naman. Ito ang aking baby. Wait lang, wait lang. Kasi nakapunta kasi yung yung Bluetooth natin dito. Kaya ilang off lang natin. Yung kasi natin, yung kasi gumagalaw ako, baka hindi ako marinig, kaya nag-headset ako. Naka auto connect na pala dun sa sa ibang gadget ko, kaya ayun, ini-off ko lang mo. Ang aking baby, ang aking baby. Ayan, ito ang aking baby, oh. Alam niyo bang itong aking baby? Ayan ang aking baby, oh, ganyan siya. Maano lang siya, makadikit lang siya sa akin, okay na siya. Yan. Tingnan nyo, oh, karga ko lang, inaantok na yan. Ganyan yan. Ganyan yan, antukin sa araw. Tapos sa gabi, gising na gising. Nakadikit lang sa akin, okay na siya. Ganyan lang ang buhay namin dalawa rito. Ganyan lang. Karga-karga ko siya. Ayan. Tapos maya-maya tulog na yan. Basta nakadikit sa akin, okay na yan. Masaya na siya. Diba, Sora? Masaya ka na, diba? Karga ka lang ni Mama, masaya ka na, diba? Ano, Sora? Sora, magsalita ka na kasi. Magsalita ka na. Tapos bigla nagsalitaan. Bigla nga nagsalita, anong gagawin natin nun? Sora, sagot na kasi. Dali, magsalita ka na. Sabihin mo, Mama. Sabihin mo, Mama. Sige na, sabihin mo na. Nakikinig lang siya. Nakikinig lang siya. Oh, tapos bigla nagsalita, Mama. Paano gagawin natin yan? Diba? Mama. Sora, Sora, Mama. Diba, Sora? Oh, ganyan lang siya. Ito ang sa totoo lang sabihin ko sa inyo. Oh, mawala na ang lahat, wag lang to. Ganyan ko siya ka-love. Mawala na ang lahat, wag lang tong aking baby. Diba? Oh, kahit nawala na akong pagkain, basta tong baby ko may pagkain, ganyan, okay na ako niyan. Ganyan ko siya ka-love. Alam niyo ba, pag mahilig kayo sa kung mapagmahal kayo sa sa mga ganitong mga animals, doon nyo lang malalaman yung ganitong pakiramdam.
Kasi parang tao din lang naman to mga to, 'di ba? Marunong makiramdam, marunong magmahal, at karapat dapat din na mahalin. Kaya ako totally ano lang talaga, aso lang talaga ang paborito ko sa lahat. Saka yung ganyan kasing mga hayop kasi alam nila pag yung pag mahal mo sila, pag mahal natin sila, alam nila yan, nakakaramdam ang mga yan. Kahit na hindi nakakapagsalita, nakakaramdam. Kaya itong baby ko, sa totoo lang, pag kinakausap ko, sumasagot sa tenga, gaganon-ganon ang tenga, gagalaw-galaw ang tenga niyan. Sumasagot siya sa tenga. Pero alam ko na iintindihan niya. Kasi pag kinakausap talaga siya, parang taong yung nakikinig lang, nung talagang nakatingin talaga sa iyo, ganun. Yung ganyan siya. Kaya talagang pag minahal natin ang isang hayop, talagang alam nila yan. Ganun 'yun. Mamahalin din nila tayo niyan. Ganyan yan. Hindi nga lang sila nakakapagsalita. Mas gugustuhin ko nang mahalin ng ang hayop kaysa sa mamahalin ko ang tao. Magmamahal ako ng tao, nalulukuhin lang naman ako. Di doon ako sa hayop na hindi ako lulukuhin. Di ba? Yung makaka-relate dyan, salamat. Yung hindi makaka-relate, hindi pasensya. Ganun lang yun. Ang makaka-relate lang sa akin, sa sinasabi ko, yung nagmamahal ng yung mapagmahal sa mga sa mga animals, yan. Yun ang makaka-relate sa akin. Pero yung ayaw sa animals, hindi talaga makaka-relate sa akin. Baka sabihin pa, nasiraan ng bait yan. Ganun, di ba? Ganun lang talaga yun. Basta ako, mapagmahal ako sa hayop, sa animals, yan. Basta ito lang ang aking love. Ito lang, yan lang. Si Sora lang ang aking love. Di ba, Sora? Magsalita ka nga, Sora. I love you, mama. Sabihin mo kadali. Sumasagot sa tenga. Ganyan siya. Sumasagot siya sa tenga. Ganyan po siya. Kaya yun lang sa akin lang, yun nga, yung makaka-relate lang sa akin, yung mapagmahal din sa sa ganito, sa mga iba't ibang klaseng animals, yan. So kitang-kita ang kalat ng aking bahay. Kasi sa totoo lang talaga, ang sikip lang ng aking bahay. Ito lang ang aking pinakasalas ko na yan. Salas ko rito, tapos kusina, living, dining na. Ganyan kasikip ang bahay namin dito. Wala akong magagawa. Nasa Tokyo tayo. Masisikip ang bahay dito. Kahit na nga isang buong bahay na kakapiranggot lang ang lupa. Tapos sabihin natin na tatlong palapag, napakasikip, sa totoo lang, napakasikip. Ganyan yung bahay namin dati, 3 palapag, bininta namin dahil hindi ko gusto. Mas gugustuhin ko na yung yung ganito lang na flat lang na na masikip lang, kaysa naman sa masikip nga 3 palapag, napapagod lang ako sa hagdan. So ibininta namin yun, kaya dito lang kami ngayon sa dito. Kaso baka lilipat din kami after 2 years kasi luma na rito. Baka i-renovate to. Kaya lilipat siguro kami after 2 years. Sabi ko kung lilipat kami, doon na kami sa doon na kami sa mura lang. Sa mura lang ba? Dahil gusto ko sa probinsya na. Sa probinsya na kami lumipat dahil yung siyempre nagkakaedad na tayo. Doon na tayo sa tahimik na lugar. Kaso hindi ko lang alam kung kakayanin ko yung dahil mula nang dumating ako rito sa Japan, dito na ako sa Tokyo talaga. Hindi ako sanay sa tahimik na lugar na na yung nakakalungkot na lugar. Hindi ko lang alam. Baka sanayan din lang. Hindi ko alam. Mga 2 years pa naman nagkakaedad na tayo. So siguro kailangan natin yung tahimik na lugar lang. Wala pa naman akong planong umuwi ng Pilipinas. Siguro, pag yung talaga nagkaedad na akong gusto kong umuwi ng Pilipinas, baka yun po pwede. Hindi ko pa alam ngayon kung uuwi ba talaga ako ng Pilipinas or what. Baka dito rin ako dahil nandito yung mga anak ko. Ganon.
Yun talagang mahirap magdesisyon. Mahirap magdesisyon sa buhay, lalo na nasanay na ako rito. Sa Pilipinas, wala akong alam. Sa Pilipinas, hindi ako makalabas mag-isa, wala akong alam. Dito, kahit na anong oras, nakakalabas ako mag-isa. Sa Pilipinas, hindi. Dahil delikado. Dito, anytime pwede akong lumabas, kahit madaling araw, kahit na yan, pwede akong lumabas. Dahil hindi delikado. Kaya nakakapagdalawang isip. Dalawang isip, 'di ba? Tama ba sinabi ko? Nakakapagdalawang isip kung uuwi ba talaga ako diyan for good or dito lang ako for good, ganun. For good. Lahat for good, Kung dito lang ba ako o diyan ako sa Pilipinas, kasi may bahay naman ako diyan sa Pilipinas. Kung titirahan ko ba yan pagdating ng time na ako'y magre-retire na, or dito lang ako sa Japan. Kasi mga anak ko may mga kanya-kanya namang buhay. Ayaw ko rin umasa sa mga anak ko. Ayaw kong dumepende sa mga anak ko dahil siyempre may kanya-kanyang buhay din naman sila. Hindi tayo hindi kesyo may mga anak tayo, hindi porket may mga anak tayo, depende na tayo sa mga anak natin. May kanya-kanyang buhay sila, di ba? Kaya hindi tayo pwedeng dumepende sa kanila. Kaya kailangan ng buhay natin, paghandaan din natin para pag dumating yung time na tayo talagang yung alam niyo na, dumating tayo sa punto na tayo kailangan na magpahinga na lang sa bahay. So, at least kaya natin mamuhay kahit na wala tayong kasamang mga anak natin. Ganun na yun. Kasi di maganda yung kesyo yung mga anak mo may mga trabaho, didepende ka sa kanila, di ba? Hindi maganda yung ganun. So, yan ang pinaghahandaan natin. Yan ang pinag-iisipan ko kung sa Pilipinas ako or dito ako. Depende rin yun. Diba? So, hanggang dito na lang muna tayo. Napahaba ang aking kwento. Napahaba. Ganito talaga ang buhay dito sa Japan. Ganun talaga. Yung pag hindi ka sanay dito, malulungkot ka talaga. Kasi hindi rito uso yung pakikipagkapit bahay. Pwede ka naman tumambay sa labas. Maraming tambayan sa labas. Pero wala kang mga kamaritisan dito. Hindi yan dito uso. Siguro kung mag-umpok-umpukan yung yung mga Pinoy-Pinoy po, pwede yun. Pero lalabas ka dyan para maritisan. Hindi yan uso dito. Mas uso dito yung lalabas ka para magtrabaho. Yan. Ganyan ang buhay dito. Kaya mas gusto ko dito kaysa dyan sa atin. Ganun lang yun. Thank you so much. Thank you so much. And please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.